niya, hindi niya siya kumain hanggang sa pagdala sa kanya sa ospital, severe na yung naramdaman niya at umabot na nga po sa kinuha na yung buhay niya. Diba? Kaya huwag nating biruin at pakiramdaman ang bawat isa kung dumadanas man ng stress. Kasi nga po ang stress na itatago. Happy in the outside, but deep inside, diba? Burnout. Hindi natin yun alam kung hindi natin maiintindihan. Minsan nakalangan talaga natin masaya yung taong kasama natin. Tapos nabalitaan na lang natin, diba? Winakasan niya ang kanyang buhay. Bakit may mga tao na dumaranas ng ganun na halos ang partner niya, yan, or mother, nakaraan diba nasa news, diba, pinatay niya yung mother niya. Dumadating sa puntong ganun, sa point na ganun, kung kulang tayo sa pangunawa, pag-intindi, kulang tayo sa care sa kapwa natin. Kaya pala dapat tayong nakakaunawa, lawakan natin, wag nating mas lalong i-down ng mga taong dumaranas ng ganito. Deep inside kasi, hindi daw nga nakikita eh. Nakala natin, ano lang, isang drama, yan, nagdadrama lang daw dyan, sabi. Sabi ito daw ay dadagdag sa powerless ng isang tao, hopelessness niya. At ang pag-aaral ay nag-verify ayon sa study. Binerify nila na yung overtime ang stress. Overtime lang pala. Ngayon ka na-stress, itong overtime na to, stress ka na. Ganun pala yun. Sabi sa pag-aaral, yan. At yung ngayon ay na-stress ka, overnight, stress ka, anong nagdudulot nun? Excuse me. Yan, nagdudulot pala yun ng yung blood pressure. Ito pala isa rin pinag-ugatan, pinag-gagalingan. Yung stress overnight, pag hindi mo na-overcome, yan, nagdudulot pala yung blood pressure natin tumaas. At nagdadagdag sa migraine. Di ba pagka mataas nito, masakit na ulo? Yan, nagdadagdag din sa migraine. At yung tension sa headaches, yan, sabi masakit na yung headaches niya. At nagre-resulta, ito yung last, nagre-resulta siya sa heart disease. Aminin natin o hindi, ito yung galing sa pag-aaral. Ibinigay sa atin na dapat aware ang bawat isa dahil according to study to eh, yan. At sabi dito, yung chronic stress nga, pag ma-obserbahan mo na nag-increase yung cardiovascular risk, yan. At hindi pa to sa pala yan. Depression, flu, sakit sa baga, insomnia, obesity, yung malalaking katawang kagaya ko, obesity pala. Stress pala yun. Kaya nga si Sharon Cuneta, di ba, na-obese yan. Saka, ano pa isa? May ulcer. May sinabi pa ditong ulcer. Yan. Yan. Tapos daw, meron din daw isang bagay na ang stress ay makikita natin sa isang tao, yung ang controlled crying. Isa din pala yun, pag na-stress, di ba? Merong taong kumakahagulgul, di ba? Kala mo napapaano na eh. Yung pala ang controlled crying, pala hindi rin pala niya yung nakokontrol kasi dumadaan siya sa stress. Yan. At pagkatapos nito, ang lahat ng pangyayari ito na mararanasan ng isang tao ay hindi daw coincidence. Hindi daw to coincidence, ha? Tandaan natin, ha? Yan. At pag daw ito naranasan na natin, yan, take action. Take action. Rearrange your life. Sabi dito, take action, huwag natin baliwalain. Rearrange your priorities, slow down. Start taking control of your life. And the last, turn to God. Mag-chill-chill daw. May naranasan tayong chill-chill lang, kapatid, sabi.
sila wag nating i-entertain sa buhay natin, sabi dito. Yan. Turn to God. At i-prepare daw natin yung heart natin at itaas ang ating kamay sa ating Panginoong Diyos. Through what? Through prayer. Ito yung nakukulangan ng tao pag naranan natin, iniisip na yung stress niya. Nakalimutan niya na mayroong God na nag-redeem sa atin. At mararamdaman na daw natin na sabi dito, you will be strong and free of fear. Sa 11:15. Yan. May binigay dito ng 6 na bagay. Basahin mo na yan, mga kapatid, sayaw-sayaw daw. Yan. At habang nagluluto or naghahalo, yan, pwede mo daw igalaw-galaw yung katawan mo. Yan, nakaka-release din daw yun ng stress. Pag alam natin yung mga bagay na to, siguro yung stress wala nang puwang sa atin eh. Pag nagagawa natin itong mga bagay. Ito po ay medicinal. Yan, medicinal at matatakal din po natin yung spiritual dito. Ito po yung sa outside. Yan. Yan. Sabi dito, yan. O kaya pag daw, wala naman tayong, ating ba may vacuum dito? Yes. Yan. At habang nag-grocery ka raw, medyo sumayaw-sayaw. Yung parang tinutulak mo yung postcard mo. Kasi minsan nararanasan natin yun, di ba? Pagka pumunta ka dun sa isang tindahan, tapos may isip mo, ay, doon pala ako bibili. Imbis na lumim ka, di ba gumagano ka? Tapos ayan na pala. Malaking bagay din pala. Minsan, hindi tayo aware na yun pala isang bagay na nakakapag-release ng ating stress. Isang bagay pala yun. Hindi natin yun alam. Yan. So, isa pa yun. Yan. Dapat may money. Hallelujah. Yan. At sabi sa number 4 na ba? Yan. Basahin po muna natin sa John 16:33. Embrace your Isip, hindi tayo madadaig ng stress na yan. Yan. Sabi dito, yan. At sabi dito, yung idamahin daw natin yung moment na gano'n, na yung water nagbibigay sa atin. Kasi yung tubig pala, nagbibigay sa sensory natin. Yung sensory natin, nagko-contribute siya sa yung skin natin, tapos mag-spread siya sa spirit. Mga beshi-beshi dyan, beshi-wap. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin na yun lang yung beshi mo. Kasi lahat tayo dito, beshi tayo. At ang ating Panginoong Jesus, friend natin yan. Friends for keeps niya. Dahil tayo ang unang pinili ng Diyos. At sa number 6, tawag dito, mas malalim. Release perfectionism. Ito pala yung minsan nagdadala sa atin ng stress. Tumitigil lang. Lalo na ikaw ay gagamitin ng Panginoon Diyos. Lalo na ikaw sumusunod sa Panginoon Diyos. Lalo na ikaw naririto. Naroon pa rin siya. Overtime. Dagdag ng dagdag yan. May na-overcome ka ngayon, bukas dadagdag na naman yan. Ganun pala po yun. Hindi siya nag-works overtime. Yan sabi to, at mararamdaman natin na yung stomach natin, yan. Mararamdaman natin siya dyan. Pagka tayo punong-puno ng word ni God, mararamdaman natin yung stomach natin. Hindi po sa gamot yung gumaling. Sa word ni God pala yung gumaling. Palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti ng Diyos, diba? Yung word niya lang, gumaling yung stomach mo. Imagine mo yun. Hindi ka nagpa-doktor. Jesus is the healer. Amen. Hindi na tayo pupunta sa doktor. Stress ka lang. Malaki ang Diyos ko. Amen. Lagi nating i-relay, lagi nating ibuka sa ating bibig. Stress ka lang. Yan. Malaki ang aking Diyos. At mararamdaman mo daw to, sa pag-aaral mo ng salitang ito, mapag-aaralan mo at mararamdaman mo na totally free ka na pala doon sa stress na yun. At mapag-aaralan mo how to cope. Paano mo yun mapaglabanan? Pagkat sabi ng Panginoon Diyos, I have told you all this so that you may have peace in me. Sa mundo nito maraming trials, maraming kalungkutan.
But sabi ng Panginoon, kapay mo puso mo, napagtagumpayan ko na to. Salamat sa Panginoon. I have overcome the world. John 16:33. Nakakalungkot lang. After na mapag-aralan namin to, ay aatakin ka pa rin ng stress. Huwag na po, kapatid. Dahil binigay na sa atin yung aralin. Alam na natin. Mapagtatagumpayan na natin yung stress. Kaya minsan sinasabi nga, di ba, pag na-stress tayo, it's all in the mind. Renew your mind in the spirit. Yan. Lagi natin ipasok ang salita ng Diyos sa buhay natin. At yung stress na yan, ganyan lang, sugi-sugi lang yan. Hindi na tayo may stress. Yan. Sino dito ang may stress pa? May stress pa ba kayo? Uy! Sino may stress pa? Wala na. Yan. Very good. Si Chris daw. Yan. Na-stress daw, tumasi. Oh, yan. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Sige po. Tayo po ay manalangin para sa ating sarili. Para sa ating stress na kinakain ng bawat isa. Panalangin natin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Tunay po na Ikaw yung Diyos na bibigay ng warning signs. Ikaw po Diyos na bibigay ng guide sa bawat isa sa amin. Panginoon, tunay po na mahirap mabuhay sa mundo dahil ang stress ay nandyan lang. Pero dahil nandyan ka, Lord, we claim it, O God, nakasama ka namin sa ayos ng aming mga buhay, na-stress man kami, nandyan ka, Panginoon. Lord, medicinal ang ibang pinag-aralan namin ay ayon sa science, ayon sa medicine, Panginoon, sa pag-aaral ng katawan ng tao. Pero Lord, higit na mahalaga po na napag-aralan namin at ma-convert namin to sa aming spiritual life. Lord, yung salita mo po ang magpapagaling. Yung salita mo mapanghahawakan namin. Yung promise mo, God, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Yung promise mo, Lord, na ikaw yung healer namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po. Lagi mong pag-align ang buhay namin sa iyo, Panginoon, upang ang stress ay maging maliit na bagay na lamang para sa amin, Panginoon. Lagi mo punuin ang puso namin na yung salita, Panginoon. Hallelujah. Pang di po namin tumaranasan. Pagka physical lang po ang to, Panginoon, pero ang higit na mahalaga yung spiritual namin, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po. Patuloy mo po kami ingatan. Patuloy na pagpalain. Patuloy na pangangailangan, Lord. Higit sa lahat, tumira po ikaw sa puso namin, Panginoon. Hayaan mo po na magbunga ito, Panginoon, sa puso namin. Hindi kami, kundi yung kapangyarihan mo, Panginoon. Ikaw makaupo sa puso namin. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Suhat ang dami, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay ko, pag-ibig. Po sa umagang ito na marami ng pagsubok, marami ng suliranin at mga problema ay hindi ko po kami hinayaan, Lord, na mahadlangan upang sambahin ka at papurihan sa umagang ito, God. Maraming salamat sa salita mo, nagbibigay ng lakas sa amin, Panginoon. Muli mo kaming nirewind, Panginoon, sa aming mga pamihina at ang aming mga kapatid na wala rito. Panginoon, ano po ang kanilang kalagayan, sitwasyon, dalangin namin na abutin mo po sila ng iyong banal na presensya. Lord, maraming salamat po na sa umagang ito, wala po namin kaya mo ibalik sa iyo, kundi ang papurihan ka, pasalamatan ka, sambahin ka. At tunay nga, aming dalangin na sa umagang ito, ang pagpapala mo, Panginoon, ang pag-ibig mo, at ang pagsama ng iyong banal na Espiritu ay sumaamin lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Lahat po tayo magsasabi. Amen. Amen.